samahan sana sa Espiritu Santo. Amen. Ayong hapon sa tanan, maigsoon ko diyan ni Kristo, ano na sa atong programa, ang Lanog sa Kamatuoran sa matag adlaw nga Sabado, alas 2 sa hapon ngadto sa alas 3 sa kahaponon, dinhi gyapon sa istasyon nga kanunay ninyong gisaligan o gipaminaw ang DXAA 92.5 FM band sa dial sa inyong mga radyo. Kini nga programa ubos gyapon sa pagpaluyo sa itong mga kaparian sa Diocese of Dipolog, uban gyud no sa ato agyong nga talahuron gyud nga obispo Bishop Severo C. Carmari, ang ato ang usab nga Bible Director nga si Reverend Father Ramil Kurong, uban sa mga movements, mga ministries, mga mandated organizations, mga kapilya, ug labi na gyud usab ang ato ang Catholic Faith Defender ug ang Biblical Apostolate sa Diocese sa Dipolog. Sa ngalan gihapon no ni Brother Attorney Miguel L. Abbas nga wala karon nakauban nato, kini yung kauban sa pagtuong Katoliko Brother Nicolay M. Lucinos, uban sa tong kauban dinhi Silbert Donduyano. Ato usab nga itimbaya di ay no ang atong mga kaparian, labi na gyud usab si Reverend Father Rowan Roy G. Salvo, ato agyon nga CFD ug BE Spiritual Director no diya sa Dipolog Cathedral. Yes. Ya mo usab na nga ato ang Diocesan Chancellor. Okay. Nga akong yatang ni Brother Silbert Donduyano isip pag-open sa ito ang mga hilisgutanan karong hapon na. Kimayang hapon sa tanan. Okay? Dili na to makauban karon si attorney kay nagpahibalo siya sa ato nga napachay kabilingan o gamaw na nga kami si Brother Nicolay mo'y makiguban kaninyo karon no, sa ato nga tulumanon lanog sa kamatuoran. Okay. Naday tayo ipahibalo po Brother Nicolay no, sa kining ating catechism na to ma-Friday uban ni Reverend Father Ruin Salvo. Okay. Atong inbitahan sila Brother Nicolay no, matag Biyernes alas 7:30 ngadto na sa mga alas 8:30 up or 9 a.m. no. Uban ni Reverend Father Ruin Salvo ang atong silbing katekista no, pare gyud no sa maong catechism na to every Friday 7:30 to 8:30 to 9 pagali Brad Nicolay depende no. Okay, dayon atong ipahibalo pod nga na-assign naman si Reverend Father sa San Roque no Brad Nicolay. O dito na siya murag karon pa man sigurong June Brad Nicolay no ang ilang mga effective silang balhin na reshuffle. Okay, bago raman gi-reshuffle, gi-announce na ang reshuffling sa atong mga pari o si Reverend Father Ruin Salvo ma-assign na sa San Roque diya sa if I'm not wrong sa asan sa ako kanang atong San Roque karon usa sa kapilya diha ron sa may Sikayab no. Apan karong Mayo 11 i-deklarar na siya dunay canonical erection nga mahimo na siya nga parokya. Mahimo siyang parokya og ang una gyud nga parish priest niini mao na gyud si Reverend Father Rowan Roy G. Salvo. Okay, nag-ingon si Father nag-istorya mi kadyot human sa catechism kagabi sa cathedral ko. Dire mapadayon ba ning atong catechism siya padayon pero dito na kuno sa kung asa siya na assign. So sa San Roque. Doon raman po na no? Sikayab? Sikayab. Nicolay. So mo na atong pahibalo. Nga to pong Bible study sa cathedral kapadayon gihapon Brad Nicolay. Na-announce ba to nimo gay na Brad Nicolay? Wala. Okay, every Sunday no? Matag Domingo alas 9 sa buntag. Ngadto na alas 12 no? Ang atong main instructor sa maong Bible study biblical course Brad Nicolay si Attorney Mike Abbas no. Then ato din pong iyampo no ang ato ang talahulong Bible Director, Spiritual Director nato sa Catholic Faith Defender nga. Karon pong umaabot June nga sa iyang bag-o nga assignment dito man siya sa Immaculate Conception sa Rojas no sa Buanga del Norte. Nga mao si Reverend Father Ramil Kurong niya. Yes, oo. Lapo siya bagong tahas karon nga gihatag sa tong talahulong nga obispo Bishop Severo Carmari nga usa siya ka vicarpurane sa bikaryo sa Don Carmo del Sido.
nga gikan sa Dono Siagiri nga padulong na sa dito sa Sinuyak no Duhinob ana nga mga kuan ya kanang Bicalporane giila na siya nga usa ka representative sa obispo diha sa Bikaryo nga naglangkob og mga pipila ka mga parokya. Ya, ang iyang tawag na puday kuno na sa Tunay Baluan, di kay dili kay kuno mo gini gistorya gyud sa Tunay Baluan nga Monsignor na siya, no? Wala nga Monsignor Ramil Corong na nga to ang pohon nga ato yan po siya nga makapadayon sa sayang pag-alagad yun, no? Siya gyapon ang director sa Bible Apostolic. Siya gyapon no Yeah, sa ayo. pagkakaroon kay sumala gid niya mismo nga siya ginistorya nga siya gyapon ang atong Bible director. Yes. Oh, so pero karon na pa siya sa galas gyapon. Samtang wala pa ni effect ang reshuffling. So dirita sa atong ikadalit Brad Nicolay, no? Matawag magyunig ikadalit, no? Kung baga kung anha ta sa mga restaurant o ana diya ay ikadalit pagkaon. Ato dire sa atong tulumanon pagkaon gihapon pero pagkaon sa atong kalag, no? Mga pagtulunan, di ba? About faith, about religion. Nakaron Brad Nicolay ang ni santop sa ato kiyong una-una karon gipadagan Brad Nicolay kinibang issue sa mga development sa atong simbahan. Kining atong paglambo Brad Nicolay, no, kay naa sa Juan 14:12 nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo, kinsa tong buot mo sunod kanako o mahimong akong tinun-an, maghimo siya niini o maghimo siya labaw pagani niini. Take note, no? Juan 14:12. Ang atong Ginoong Jesucristo nagpahibalo o nagtudlo nga kadtong mahimong iyang tinun-an mubuhat sa iyang gibuhat. Unsa may iyang gibuhat Brad Nicolay kanang pagkamasinulondon sa atong amahan. Pagka faithful, no? Kay si Kristo bisan siya Dios, nag-acknowledge mo pud siya Brad Nicolay nga na siya Father. Which is God the Father. Usahay murag malibog ta ni bang aning dual nature ni Jesus Christ, no? Murag na siya pagkaubos, pero kay naa pud siya pagka-Dios, naa pud siya pagkataas. Usahay gali masay panig sabot sa uban atong mga igsoon sama sa atong mga igsoong iglesia ni Kristo nga dili Diyos si Kristo kay nag-ingon siya nga ang amahan lang gugtong matuod nga Dios. Juan 17:1-3 then ingon po siya sa nalimot ko atong bersikulo Brad Nicolay nga ang amahan lang maoy maayo. Niya mo nang gisabot na lang na sa atong mga igsoong iglesia ni Kristo Brad Nicolay nga dili di ay Dios si Kristo kay ang amahan ra man kuno maoy Dios. Pero sa atong Catholic exegesis Brad Nicolay dili ingon na naon pagsabot. Not all words nga kanabang mo cite ka nga himuon ba nimo nga abisag si Kristo Dios miingon lang ka dili dai Dios si Kristo kay wala man siya mag-ingon nga Dios po siya. Mga bersikulo gud ana Brad Nicolay, no? Example Juan 17:1-3 nga nag-ingon siya nga ang amahan lang ang matuod nga Dios. Din ang atong mga igsoong iglesia miingon dig Iglesia ni Kristo kanang founded by Felix Manalo na mo ni proof biblical proof nga dili Diyos si Kristo. Kay si Kristo na mismo nag-ingon na nga ang amahan lang ang matuod nga Dios. No? Pero sa ato Brad Nicolay dili ingon na naon pagsabot. Kay not all words nga mosulti kag magpahibalo gani ka nga mauna ang imong giistorya nga wala ka maghiskot sa imong kaugalingon nga mawala na ang imong pagka-ikaw pud nga naa pud ka ana. Paras ba anang example Brad Nicolay ha? Na ako'y higala o ikaw Brad Nicolay akong i-example higala tang duha dayon moingon ko Brad Nicolay ang akong higala nga si Brad Nicolay guwapo nga pagkatao buutan pagyud siya lang kini ra gyud si Brad Nicolay ang nailhan akong amigo nga guwapo og buutan mugamit kog pulong lang kana ibutang ta Brad Nicolay nga ako gwapo pod. Buutan pod. Ibutang lang ha. Pero maulaw man kumusulti na Brad Nicolay. So di gyud ko moingon nga apil ko ana. Ikaw ra gyud akong isulti nga gwapo o buutan nga higala.
Alang mo, sulti ko nga ako apil po na, murag ma-self-serving. Di ba? Mo nang ikaw ra gyud akong himukatan. Kana mo na usa ka example ba nga dili na siya sabton nga kumo ikaw lang ang akong gipasabot nga gwapo ug buutan nga kung naa po ko anang kinaiyaha nga wala ko ana tungod kay wala na ko hisguti. Kay kana bang mo pamulong tag mga humility words ba nga bisan tuod naataan ng kinaiyaha pero di na to isgutan kay murag ng hambog baka murag self-serving manggod. Gawas kung laing tao na may masulti. Di ba? Mao na ang example po ang nahitabo nga si Kristo na si mga pulong nga murag makaingon ta dili man siguro sa Dios. Kay wa man siya mag-ingon, no? Pero ang sa Catholic exegesis parehas ra na atong akong example Brother Nicolay. No? Kay kung moingon ta nga dili gyud ay Dios si Kristo. Nya naa man po yung mga bersikulo nga gapasabot nga Dios siya. Pagkadaghan Brother Nicolay, no? For example, Genesis 1:26, paghimo sa Dios sa tao. Ang gigamit nga word sa Ginoo o sa Dios, pag-ingon niya nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Denotes plurality ang gipasabot niya nga ang creator ri ay, kinsa may creator, ang Dios, dili lang di usa ang persona. Kaya ni gamit man siya pulong nato, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So, kanang pag-ingon niya nga, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ang Dios di ay dili kay usa lang ang persona. So, kanang galing mga Unitarian o, for example, kanang mga oneness, nga usara kuno ang persona sa Dios, o kanang mga Unitarian ba na, term na, sayop sila ana. Kay Genesis 1:26 pa lang gapasabot na nga ang Dios dili usa lang ang persona. Then ang pangutana sa di pa kumulaos ana Brother Nicolay. Nag-ingon da itong Iglesia ni Cristo na tong mga higala. Mingon sila nga dili man Dios pod ang gipasabot ni sa Dios diha nga iyang kauban. Mga anghel man. Mga anghel ko, no? Pero ang atong Katoliko nga pag-interpret, anak Brother Nicolay, dili man creator ang mga anghel. No? Ang mga anghel binuhat sa Dios. So, dili sila kapasar anang gi-implied o gipasabot sa Genesis 1:26. Nga naman, kay ang gipasabot sa Dios sa iyang pag-ingon nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sa ito pa, ang gipasabot sa Dios nga iyang kauban, creator pod. Sa ito pa Dios. Kay kung anghel pa, dili yun mo pasar Brother Nicolay, kay ang anghel binuhat, dili creator. So, ang gipasabot sa Dios nga iyang kauban niya sa Genesis 1:26, parehas niya creator. Sa ito pa, Dios pod. Niya, ato man ang mapamatud-an Brother Nicolay nga, Dios yun ang iyang kauban. Asa man nababasa Brother Nicolay? Juan 1:1-14. Palihog ko ana Brother Nicolay. Juan 1:1-14. Ato maning litra por litra gyud Brother Nicolay gihatag gyud sa Biblia kinsa ang gipasabot sa Dios nga amahan kinsa iyang kauban nga creator pod, no? Nga Dios gyud. Sige Brother Nicolay, Juan 1:1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. 14. Ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanato, nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa mahal. Klaro kay Brother Nicolay. Nga ang kauban di ay diha sa Dios Amahan mao ang pulong. Di ba? Nga matud ni Juan lagi sa Juan 1:1, Dios pod. Dios pod. Nya, giunsa man to pag siguro Brother Nicolay nga si Jesus Christ na sa bersikulo 14, ang pulong nga Dios nagpakatao o nahimong tao. So si Kristo di ay nga pulong, lagi nga pagkaya nga kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa mahal. Wa man lang bugtong anak sa mahal, mao naman si Kristo. Yes, unya ang nagsuwat ana Brother Nicolay kinsa man si apostol, ang nagsuwat ang gospel. So kana kung ato ng sabton nagdayag yun na siya sa unsa gyoy pagtulunan, unsa gyoy ato pong pagtuo ba, no? Whereas katong si Kristo kung moingon siya nga ang amahan lang
ang matuod nga Dios, siyempre, di man niya ipanghambog yung kagalingon mo nang sulti siya, amahan lang. Pero kay si Juan may gasulti, so nag-state siya ana o kung sa iyang nahibawan. So ang pagtuo sa writer ng Book of John, si John, nga si Kristo, Dios. Kay siya man ang pulong nga nagpakatao nga Dios. Di ba? Unya, punan pragid Brad Nicolay sa 1 Juan 5:20, no? Kana, dili na siya ma-self-serving kay si Juan mo'y nagsulti sa 1 Juan 5:20 nga si paliho ko kog basa na Brad Nicolay. Kay ato na lang po nang i-appeal nga kung masakto ang interpretation sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo sa Juan 17:3 pag-ingon ni Cristo nga ang amahan lang o ang matuod nga Dios nga nagpasabot kuno si Kristo nga dili sa Dios. Unsaon naman ang mga bersikulo uban nga nagpahayag nga si Kristo Dios, no? Sama na 1 Juan 5:20 Brad Nicolay, palihog kog basa. Nasayo po sa kita nga miyani ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa labutan. Aron makaila kita sa matuod nga Dios, ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Sayang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. So, kung atong basahon ang kana nga bersikulo Brad Nicolay og ato pong i-connect sa ubang bersikulo, di ta mo lalis sama sa mga Iglesia ni Cristo nga ang amahan matuod nga Dios. Pero diha nga statement, no? Kung gani sa ubang translation Brad Nicolay, kana gyung duha gipasabot, great God o matuod nga Dios ang God the Father, then sa sumpay gisumpayan og Jesus Christ nga matuod nga Dios pod. So kana nagpahayag yun sa Katoliko nga pagtulun-an Brad Nicolay nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao, kay si Juan mo man nagtudlo man nga ang amahan matuod nga Dios, si Kristo matuod nga Dios pod. So ang sa Iglesia ni Kristo nga mga igsuon nato ni Felix Manalo murag half truth lang ang ilaa. Okay, ilamang nasalindot, ilamang na-cancel ang divinity ni Jesus Christ tungod kay na mga teksto lagi nga murag nagpasabot si Kristo nga dili siya Dios. Bisag wa siya mag-ingon ana. Kay kanang pag-ingon nga si Kristo di ay nanudlo di ay nagpasabot nga dili siya Dios. Wala may teksto ana sa Biblia Brad Nicolay. Interpretation ra man na. Oh. Unya ngano Brad Nicolay nga si Jesus Christ naamang gyud siya mga pulong nga dili ba niya ipasundayag ba ang iyang pagka-Dios, no? Sama atong sa Juan 14:28 nga nag-ingon siya nga ang amahan lang ang amahan labaw kay kaniya. Di ba mo ingon ng mga igsuon natong saksi ni Jehova na tanawa sayop ng inyong doktrina sa Trinity. Kay si Kristo kay sa Trinity Brad Nicolay tupong man ang amahan ug anak. Sa pagka-Diyos ba? Tupong. Nya anong ningon malagis Kristo nga ubos siya sa amahan. No? Di ta kahibalo unsay explanation ana sa atong simbahang Katoliko, mo nang mura putag madala. Uy, tuod no anong nag-ingon mas Kristo ana? Si Kristo pwede siya mamulong ingon nga tao Brad Nicolay nga ubos siya. Kay ang iyang pagkatao ubos man sa pagka-Diyos. Unya sa pamilya po Brad Nicolay, sa ranggo ba Brad Nicolay, kung nakay ranggo nga anak, unya nakay giila nga amahan kay anak gud. So sa ranggo makaingon jud ta nga mas labaw ang amahan kaysa anak. So si Kristo isip anak ubos siya sa amahan. Di ba Brad Nicolay? Unya sa iya pong pagkatao ubos siya, no? Nana sa Pilipos Brad Nicolay, basahan ko na Brad Nicolay. Pilipos 2:6-8. Nga ang ipasabot diha nga ubos diha ni Kristo dili ang iyang pagka-Dios kundi ang iyang pagkatao. Unya sa logic pod, sa reasoning, sa ranggo, sa isip anak siya, so ubos gyud siya, sa ranggo sa amahan kay ang amahan labaw man gyud ranggo kay sa anak. Unya sa iyang pagkatao pod Brad Nicolay kana mo gi-focus diha sa Pilipos 2:6-8. Sige palihog ko. Angay batunan ninyo ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maguna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundi sa iyang kagalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon.
natawo siya sama kanato og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. So klaro, Brad Nicolay, nga bisod tuod na siya sa kinaiya sa pagka-Diyos, kung atong bubuon, Brad Nicolay, bisan tuod Diyos siya, pero wa siya maghuna-huna-ana. Daw iya kining gibiyaan mo nang nasi mga pulong nga murag nagpasabot mga dili siya Dios. Gani atong bantayan ba sa Lord nga lay mga higayon nga si Ginoong Kristo bisag Dios siya katuwid taong sa katapusan nga panihapon nga naghugas siya sa mga tiils ng mga apostoles. Yes. Bisan Dios siya nag-alagad siya ni serbisyo sa ingato nga paghugas kay kanang maghugas ka sa tiil sa mga apostoles, ikumpara biya na siya sa usa ka ulipo nga maghugas. Correct. Siba sa mga tradisyon sa mga uliyo, ubos kay na. Correct. Pero iyang yung gibuhat, nagpaubos siya. Nagpaubos siya ingon nga tao. Oh. So ang iyang ubos nga kahimtang ang iyang pagkatao. Wala giingon diha nga ang iyang pagka-Diyos ubos. Di ba? Bisan Diyos siya, makapa-adjust niya po siya. Dili niya, murabag si Kristo God atong example. Sa atong Kristohanon nga pagtuo, mamalandong tata nga ang Diyos gani nagpaubos. Una nga wagi rason ba Nicolay nga kita mga Kristiyanos mapahitas-on. Oo. Kay bisan siya Dios, pero niagi siya sa pagkatao para lang ta maluwas. Yes. David Pero Saya. sad to say, Brad Nicolay, nga sa pagpaubos ni Kristo, murag na cancel na hinon ang pagka-Diyos ni Kristo sa uban nato mga igsong nahimulag. Sad to say, ang atong mga igsong iglesia ni Kristo. Para atong niingon ang atong Ginoong Kristo sa diya nagbitay siya sa krus. Usa sa mga kuano, nadunggan niya nato nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mayon din sila, tanawa na, di good ay Diyos, kaya nagtawag mo siya sa Diyos samahan. Yes. Pero naanay, but pasabot na no? Yes. Actually, ato tong tingog, no? Kay, kana lang si Atty. Abbas na hinumdum ko na nga iyan ang gi-explain nga nganong biyaan mas Kristo nga nalimot ko atong sitas, Brad Nicolay, nga tungod ang inyong mga kasalanan mo'y nakapahimulag ninyo kanako. O na ba? Mahimulag ta sa Dios tungod sa itong mga kasalanan. Yan, saan ito paghimulag si Kristo? Saan niya paghimulag? O masisala ang iyang kagalingon. Di ba, Brad Nicolay? So, sa batod pa sa mga scholar nato na, Brad Nicolay, kanang mga exegetes nato, Brad Nicolay, ingon sila nga ang tingog na nato iyang gidala. Tingog nato ba? Kay kita may makasasala. Kay murag nagpakasalaan si Kristo. Murag ang atong sala iyang giangkon. iyang mo man to iyang gidala sa krus. Ipakamatyan. Mo po na tayo pamalandungan na to, no? Great kanang sana great nga buhat pa, Brad Nicolay, no? Nga inana po unta ta diri, no, samtang buhi pa ta. Muna nga the model of discipleship, ang modelo gus pagkadisipulo mago si Kristo. Walang kung gusto ta nga mosunod ni Kristo, unsa iya mga buhat ato yung sundon. Yes, Brad Nicolay. So mao na nga kay na iskutan naman nato ni atong i-close na nga point ng pagka-Diyos ba ni Kristo ba nga kanang interpretation sa ato mga igsong iglesia ni Kristo pag ingon ni Kristo nga ang amahan lang ang matuod nga Dios, wala na siya magpasabot nga dili siya Dios. In the first place, wa po siya mag-ingon. Iya lang gipadayag diha nga humble siya. Nga bisag naa siya na wala niya gipanghambog. Sa statement ni Pablo, iya galing gibiyaan. Wala ko na lang mayon nga lahi usa ka maestro ba. Ya, nasi kauban po nga sa trabaho na maestro. Puro sa maestro, katong usa ka maestro. Mutawag man gud og sir atong iyang kaubang nga maestro. Correct. Wa na ko sabot nga nawala na po lang iya. Correct. Yang pagka-sir nga tali ni tawag siya kay maestro man, no? Wa na ko sabot nga wala po iyang pagka-maestro. Mahimo lang siguro og mainsakto ang ato mga igsong iglesia ni Kristo ni Felix Manalo kung si Kristo gyud nga nag-ingon nga dili siya Dios. No? Wala mo pod. Alang-alang og moingon pod siya ana na wa na di na ta motuog Biblia, Brad Nicolay, kay contradiction. Di ba, Brad Nicolay? Kay kapag naggang sita sa Biblia nga denote nga Dios gyud si Kristo.
No, Isaias 9:6. Paghan dinala nato na hutdon Brad Nicolay. Nato higayon ba nga dito sa plaza magsasay kaniya ito nga doon na to sa Iglesia ni Cristo nga atong amigo po na may edad na to siya. Nga nagpunto siya ranggo sa Iglesia ni Cristo nga. Ako siyang ibasahan o West Bible ba. Dayon ko niya nga naamang sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28 nga nagaingon si Tomas. Ngadto sang atong Ginoong Kristo miingon siya nga Ginoo ko og Dios ko. Unsa may kaistorya nimo ani Brad? Kaya pag-ingon ni Tomas, Apostol Tomas nga Ginoo ko og Dios ko, doon na ba reaction si Kristo nga ningon nga, "Oy dili mo na tinuod, sayop ka na." Wala ba reaction? Dito. Nga negatibo si Kristo. Nagpaila nga tinuod yun nga Dios. Yes, Si Brad Kristo, Nicolay. no? Iya. Oo, kanang ang akong nabasa sa Pasugo Magazine sa atong mga igsong iglesia ni Cristo, Brad Nicolay, nga itong dugay na itong nga issue. Ang akong nabasa dito nga nasayop si Tomas. Oh. Sayop. Pero later on, lahi na po nilang statement na kuratan. Nakuratan. Oh. Ila na, no? Gani, magkaingon ko, kanang ilang pagtulunan ba nga sula eskriptura o Bible alone. Kung wala gitudlo sa Biblia, dili ka na itudlo. Mo na. Kanang maingon sila nga nakuratan si Tomas, asam na nila gikan. Di ba? Kanang maingon sila nasayop si Tomas. Ilara na, no? Wala man na dito kung atong basahon. Gani, kung atong ayuhong nagbasa, kung nasayop pa si Tomas, di gikoreksyonan unta siya ni Kristo, Brad Nicolay. No? Sama atong daw katubang na banaw na si Kristo nga nakakita din ningon, hala multo. Gikoreksyonan din niya, ako ni unod og bukog. Wala mo kitag multo. Nabanaw gyud ko. O inana koreksyonan niya. No, katubod si Tomas, kung nasayop pas Tomas ato, di ingnan si Kristo, sayop ka Tomas, dili ko Dios. Ang punto lang dito ni Jesus Christ, giingnan niya si Tomas nga, ituo ba ka? So but pasabot nga sakto ang pagtuo ni Tomas. Ngaon siya, Ginoo og Dios ko. Sakto ang pagtuo ni Tomas, pero giingnan siya, ituo ba ka tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Gini mo ni usapod sa mga teksto Brad Nicolay akong gawion kung makig-dialogue ko og mga atheist, agnostic, no? Nga sa atong pagtuugod nga Kristiyano, dili ta obligado nga mohatag yung ebidensya. Kay sa atong pagtuugod, mas malipay man gyud ang Ginoo gyud nga mutuotan niya bisag wa ta kitag ebidensya. Tinuod. Di ba? Pero it does not mean nga wala gyud ebidensya, no? Mo bitaw nga kining mga atheist, agnostic, actually na evidence di lang nila i-consider as valid. Sila may magbuot unsang klaseng evidence. Dagan mga klase sa evidence na direct evidence, na indirect evidence. Ang ila og unsay evidence nga gusto nila mao ra gyud nakaron og dili mohatag ang Ginoo nila, mamatay na lang gyud sila Brad Nicolay nga di katuog Dios. Tungod lang mo inana ba. Rating cards. So mao na nga ang siguro mo ni hinuktukan pod sa ato mga igsong atheist nga. Nganong muramog hopeless, kay naghulat mong ebidensya nga wala pa gihatag sa Dios ninyo. Naay ebidensya nga giingon sa mga Kristiyano pero di po mutuo kay ang inyo yung definition sa ebidensya may gusto ninyo. Nya kay di man mohatag Ginoo niyo na sumamatay na lang mo di gyud mo kadangat sa pagtuo nga dunay Dios. Na. So, brother ko balik na atong point, no? Kay kung ang atong gihimong premise anak Brad Nicolay pag ingon ni Jesus Christ nga ang amahan bugtong matuod. Pero duha man na ka paagi Brad Nicolay unsa ang pagtubag hinumdum ko natoy tubag pud ana nga giputol og basa sa atong mga igsong iglesia ni Kristo pag ingon ni Kristo ang amahan bugtong matuod nga Dios napay sumpay og kang Hesukristo nga atong Ginoo, no? Ina di ba? Nga ang gipasabot diha nga usa ka Dios ni Kristo apil siya na kay na may sumpay. Og kang Kristo nga atong Ginoo, no? Pero ako Brad Nicolay, di kay ko mogamit ana, no? Kay bisan pagputlo nato na di gihapon kapasar ang ilang argumento. No?
No? Ako nang putlon Brad Nicolay, bisag dili na to iapol tong sumpay. Oh? Bisag pahimugatan na natong pag-ingon ni Kristo bang ang amahan bugtong matuod nga Dios. Ang matuod nga Dios. Bisan pag nagsulti si Kristo ana, wa po siya maingon nga dili siya Dios. Interpretation ra man na. Oh, di ba? Na-explain na nato ang reason nga naay mga higayon nga si Kristo mamulong, mga pulong sa pagpaubos, nga wala siya mag-exalt, wala siya manghambog ug unsa siya, nga ang iyang ipanghambog o ang iyang ipasigarbo ang amahan lang, di na sabton nga dili na pud siya, wa na pud siya atong kinaiya tungod kay ang amahan ra mo iyang gi-exalt Brad Nicolay, tawag na, gi-recognize. Na hinumdom ko Brad Nicolay og si Father di man siguro dautan og hisgutan ako ang ngalan sa pare kay na believe kay ko sa pare, no, si Father Leonilo Dagpin Jr. Usa sa atong mga exposition katong na-assign ko nimo Brad Nicolay sa San Pedro, atong wala pa toy kanang pandemic, before pa to sige to atong exposition, no, dito sa San Pedro. Dayon one time nag-abot may ni Father Dagpin dito. Oh. Dayon muamin man gyud ko Brad Nicolay pare god, no. Oh. Pero iyang pag amin iyang nanggahi sa Brad Nicolay, wala ko niya paamina. Oo. Wala ko niya paamina. Kato usa po to sa example Brad Nicolay nga buhat sa pagpaubos. Nga dili sabton nga kumo kana bang nagpaubos siya nga dautan na lang yun kung muamin ko niya. Di ba? Sa iyang act of humility, pwede to sa iya kay iya lang gi-practice ang iyang humility. Munang iyang gigahi, wala ko niya paamina. Di ba? Mo-action pa galing siya, muamin wala ko. Say dito kabantay na makaamin yun. Ina na balihon mo noon. So ina na ba nga ang iyang pagpugong dili sabton nga sayop akong gibuhat kay iya kong gipugngan. Okay? Respect man ang akong buot pasabot kung muamin ko niya. Now, dili po ta kaingon nga nasayop father kay bisag respect ra to kung pagsabot niya iya yung gipugngan, no? Sa iya pong side sakto ra po siya kay iya man pong gipakita ang iyang humility. Di ba? So ina na ba nga ay mga sitwasyon ngayon nga bisag angayan kang tahoron because of humility, imong mura kag nagpugong. Mura inana ra po ba nga si Jesus nga bisag Diyos siya, wa na niya gipasundayag, wa na niya gipanghambog. Ang amahan lang. So ay pagyatak sa kamatuoran nga Diyos po si Kristo. Kaya saan naman ang mga bersikulo ba? Atong lang na panglaksiyon. Hinoon na po sila lusot. May yun sila, sayo po na nga translation na tanawa. Pero di ata sa mga debate, ato ng pangtubagon po ilang mga ribatal, kanang pag-interpret sa Biblia nga murag kinuo nilang nasayop kunong translation, natay tubag po Brad Nicolay, no? So, kung masakto sila Brad Nicolay, kung saan nila pag-reconcile, katong niingon po si Kristo nga, naman to yung gilalis kinsay maayo. Ingon si Kristo nga, ang amahan ra mo ay maayo. Ingon si Kristo, ang amahan lang mo ay maayo. Sabton ba na nga si Kristo dili maayo? Kaya nag-ingon siya nga, ang amahan lang mo ay maayo. Nalimot lang ko sa bersikulo na, Brad Nicolay. Naagyo na yung bersikulo na, bisan sila gani, kay balo na, kaya nagbasa mo sila Biblia. No? Kung atong gawion tong ilang interpretation nga si Kristo gani pahimugat lang sa iyang amahan nga dili niya ipasundayag kung unsa ang iyang tibok pagkatao kay ang amahan lang mo iyang i-recognize. Si Kristo maayo pero wa niya gipasundayag, munang niingon siya nga ang amahan lang maoy maayo. Okay, diba? Ang matag mga lihok ni Jesus Christ sa Panginoon si Kristo, puro mga pagpahimuot o kabuoton sa Dios Amahan. Yes. Sa iyang amahan. Sa atong Dios, no, nga unsay mga buhat niya, wala na gi-credit nga iyaha nga paningkamot to para sa iyang gagalingon nga kuan. Kani ang gitawag natong interest, no? Yes. Kundi po the glory of God gina siya. Ang akong reflection Brad Nicolay,
Kay si Kristo panag-ingnan nato, naabot pasabot ato po ng suhiron. Oh, tinuod Nga- na mo ang kuan po. Humility yun. Reflection, no? Magpaubos ba? Mura ba, para sana palitan, politiko ko, Brad Nicolay. Oh. Naman yun tayo kinayas pagkatao nga, kinahanglan, tarpulin yun dahil na, o natay mahimo. Kinahanglan, ipakita rin nga itong ngalan dahil nga, kita nagtabang ta. O kita mo hatag na. Kana nang mura, o kung analyson ba na to, Kristiyano, baka ta, kung ingon ana ta. Wata maliwat dahil sa itong master. Wata maliwat sa itong Ginoo kung ato yung basigarbo, no? Di na po pundok, di lang nato hingalan, Brad Nicolay nga, muna ilang gamiton galing ebidensya nga, Katoliko, dili, tinuod, kay wala na nagbuhat sama sa mong gibuhat. Lagi, panghambog yun silang nihimo. Inoon, kitang Katoliko, dili maputanan yun nato yun nga, kana yung sa tago yun gibuhat ng panghatag. Na po yung mga Katoliko nga ipasundayag yun nila. Pero kanang ako lang ikasultian ng magsaway sa atong mga buhat sa kaluoy, Brad Nicolay, nga wala kunutaan na. Kasagaran gud sa atong buhat sa kaluoy, Brad Nicolay, dili na ito ipakita. Na mga madre gani, na mga apostolate nga, di man na ipasundayag. Na mga sitawagan na Brad Nicolay. Okay, o magpasundayag gud ta. May balo man sad kaniana nga mawala magud ang atong intensyon. Yes. Nga unsay tinuod natong intensyon. Correct. Nga ang intensyon nato para sa Dios man eh. Oh, love. Mo. Because of love, we do this. Dili, or aron dahigon ta. Kaya og di man ito maligaya na nga doon namang imudayig na to kaya may nakakita. Patay problema niya na, no? Public and private life, apan dili gyud mawala ang intensyon nga Yes. bisag walay makakita. Nagbuhat niya pong kagmayo para sa Ginoo. Correct, Brad Kay Nicolay. Ginoo nakita man siya. Yes. Bisag wala nakita ang mga tao, no? Ang Ginoo kakita man gyud. Yes, for me, Brad, salamat, Brad Nicolay. For me, Brad Nicolay, kung akong kuan ba, dili ko kaingon 100% na sunod na ko na. No? Kay kitang tao, tungod anang gitawag sa katekism, Brad Nicolay, concupiscence, na naagiti pagkatawhanon, munang di na ito Ay, ma-perfect kamot kita. yun. Oh? Naagi mga panahon nga og makahimutag kanang murag mayo, mura putag manggalot ba? Murag sana. Oh. Oh, unang usay makaingon Brad Nicolay, mas may na lang dilita daigon, dilita kay say mura mo tag kuan sa tong galingon ba mo nang inana no. So, Challenge po nato na. challenge ba? Oh. So inana no nga hinumdum kining atong tema Brad Nicolay murag daghang daghang maigo. Ako mismo daghang. sa akong kabahin ko, may nunduan po ganyan itong tema. Mayo na ito ko lang eskuta. So mao gyud Brad Nicolay. Then Brad Nicolay kining bersikulo ba sa Pinadayag 22, 18 ug 19, no? Nga palsa ko no Brad Nicolay. Pinadayag 28, no? Dili 22. 22. 18 18 ug 19. 19. Ako si Juan, magpasidaan sa tanang nakabati sa mga panagna nga nian nining libruha. Ang magdugan ni ini, dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gisgutan nining libruha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi, kuhaon usab sa Dios ang bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang bahin niya sa balaang syudad nga gisgutan dinhi nining libruha. Salamat Brad Nicolay. No ano ato gyud ang kinahanglan ipaliwanag, i-explain Brad Nicolay kay kana nga bersikulo gi out of use, gi misuse na sa mga igsuon natong kasagaran mga separated, no? Nahimulag. Ilan ang gamiton sa pag-against o sa pagsaway sa atong mga development kanabang mga pag-uswag, paglambo sa atong tinuhuan, no? Kay si Kristo katong atong gikutlo ganina sa pagsugod Brad Nicolay, Juan 14:12, si Kristo nagtudlo nga maglambo kita. No? Juan 14:12, kinsa tong but mo sunod kanako mobuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa. Niini. Sa to ba si Kristo dili supak anang pagpalabaw, sa to pa pagdugang. Kay kanang pagpalabaw dugang man na. Kay kung may development ang iyang simbahan,
tama na sa Jerusalem, Oh. dili mo kailap. Oh, din ang Kulay atong development. simbahan nagtudog development of doctrine. Ang ubang religion wala sila development of doctrine. Hinumdum ko ni Cardinal Newman Brad Nicolay nga kanhi Protestant nga na-convert sa Katoliko. Nindot kay na iyang ako ning i-recommend pod. Wa man ko kabasa sa iyang libro Brad Nicolay. Mga quotation ra nadunggan ako nga maayo kay siya mo explain anang development of doctrine. No? Dayon ako'y bersikulo Brad Nicolay nga na hinumduman nga mo-support anang development of doctrine. Kanang sa Daniel 12:4, no? Daniel 12:4 nga nag-ingon dia sa King James version nga moabot ang panahon nga ang knowledge shall increase. Oh. Knowledge shall increase. Gigamiton ng Eliseo Soriano po katong founder sa MCGI dating daan, oh, nga moabot ang panahon nga knowledge shall increase. Muuswag magtubo. Pero ang iyang interpretation anang knowledge shall increase Brad Nicolay, repairing la kuno sa mga samaan ng kana ganing technology, representing computer, radio, internet. Oh? Pero sa atong lawom nga pagsabot ana Brad Nicolay, wala na magpasabot sa technology lang. Okay, wala man pod giingon diha nga sa technology lang ang mo increase o maglambo. Pag ang statement diha Brad Nicolay, knowledge shall increase. Kung magisgot kay tag knowledge kahibalo. Nya kung magisgot tag kahibalo dili lang sa technology. Kahibalo sa pagtuo. Di ba? Kahibalo na to sa Dios, muuswag ko no. Di ba? Oh, muna kung unsa mang relihiyon na Brad Nicolay sa Christianity nga ni uswag yun ang iyang teaching, ang iyang doktrina ba? Prasan ang Dios sa Biblia wa mahinganlig Trinity. Oh, pag-abot sa panahon gihingan lang nag-Trinity. Oh, uswag na. Di ba? Oh, prasan sa kuan ang Diyos sa Hebrew Elohim. Oh. Niya kay knowledge shall increase ato pa kanang mga pag-translate kauswagan na po na Brad Nicolay. Oh, gi-translate sa Greek og theos. Oh, di ba? Lambo na. Oh. So pa kanang pag-translate day lambo na. Dili na supak na sa Biblia. Then gi-translate na sa in English og God. Di ba? Brad Nicolay. Oh, muna na example kanang usa ka Dios nga pagtuo giterminuhan na og monotheism. Di ba? Oh, di ka kabasa na sa Biblia. Sa lain na ng libro. Oh, di ba? Oh, yan ang mga kalambuan ba? Dayon kanang atong pagtuo mahitungod sa atong inahan sa Ginoo, si Mama Mary, ang Katoliko galambo. Kay ang mga apostol di kang gabasaan na nga ilang gitawag og Immaculate Conception si Mary. Di ba? Pero kung mga dili Katoliko mo'y pahuna-hunaon na ana tanawa o dugang na as Katoliko, na Immaculate Conception wa man gitulo sa mga apostol. Pero sila kahibalo nga mo ni usa sa development of doctrine. Na ano yung mga bersikulo sa Biblia nga implied nga Immaculate si Mary, pero dili na mo atong topic, taas po kay na Brad Nicolay, no? Implied lang, pero wala yung explicit statement nga nag-ingon ng mga apostol nga si Mary Immaculate. Kanang pag-ingon nga si Mary Immaculate, development man na tungod sa dugay na niyang pagtuon sa theology Brad Nicolay sa Biblia, niabot ang panahon nga nakaingon jud ang simbahan o Immaculate jud si Mary. Nya asa man tag bersikulo ana nga maglambo ang atong pagtuo, ang atong doctrine, no? Daniel 12:4 nga ang kahibalo mo increase. Oh. No, moingon sila nga, ego mo anang pinariyag 12, 18, 19 nga bawal ang pagdugang. Na atong i-explain na Brad Nicolay nga dili tanang pagdugang bawal. Oh? Context to context. Ang gipasabot ni Juan diha nga bawal dugangan kanang iyang gisulat sa Revelation. Wala mag-ingon si Juan diha nga kuan ang knowledge dili mo increase. Di ba? Kay kung moingon po siya ana, di mo against na siya sa Daniel 12:4. Oh, wala pod moingon si John diha nga ang kwarta nato sa bangko dili pwede dugangan. Di ba? So context to context, ang gipasabot ni Juan diha nga dili dugangan kanang iyang gisulat sa Revelation. Sa maogang Sirado naman na. Nya, wa man na dugangis Katoliko Brad Nicolay. Okay, ang pinadayag, di ba? Usam sa kalibro. Oh.
Wala na, asa man na taman nga chapter, Brad Nicolay, kana Revelation, chapter 22? 22 gyud no. Verse, Verse 21. verse 21. Kung gidugangan as Katoliko, kung sabton in context, gibutangan na niyag, verse 22, verse 23, verse 22, Rosario, verse 23, pista ni San Roque, verse 24, magpista ta ni San Antonio. Wala man nagibutang diha. Di ba? Context. Wala giingon ni Juan diha nga bawal magdugang og mga pista. Gawas kung kana nga kasaulogan atong isumpay diha, Brad Nicolay, sa verse 23, verse 22, verse 2. Kana kay mo may gipasabot ni Juan nga bawal dugangan. So, in like manner pod, sa ubang mga libro, ingon ana pod. Bisag wala giingon, ingon ana pod. Kung sa ito'y gisulat ni Juan, ni Pablo, Pablo ba? Gisulat ni Mateo, ni Daniel, di po natutupunan, kay sirado naman to. Wala man na pangdugangis Katoliko, pero ayaw ing nga dili ta kadugang sa ubang mga butang. Kaya kung mauna, Brad Nicolay, nasa iyo po din ng gobyerno, kay siyang kadugang balaod. Gariba is pagani. Di ba? Mga amendments. Ikaduha, Brad Nicolay, ang simbahan na ay binding and losing authority. Ang true church. Katong Mateo 18:18, ang inyong idili, drisyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Unsaon pagkatuman, ana, kung wagi madugang ang simbahan? Di man madautan na di na madugang basta wa lang pud mo against sa Ginoo. Correct, Brad Nicolay. Oo. Dayon, context yun. Context yun. Dili na sa tanang yung aspeto, di ka kadugang. Pero sa lagunaan ng mga rooms, Brad Nicolay, sa usa ka eskwelahan. Nag-ingon ang teacher, nag-ingon ang principal. Kini, butangin ninyo ni o mga kaning mga lingkuranan o lamisa. Oo. Katura pod. Wala po siya mag-ingon. Katong ubang room, dili, butangan. Di yun sa kini, ayaw niyo butangi. Sa ito ba, pwede ta mo butang atong room o mga lamisa o bangko. Kay wala man siya mag-ingon nga ayaw niyo butangi. Ang dili niya pabutangan, katura pong iyang giingon. So, inanapod, kanang ingon si Juan diya nga, ayaw ninyo ni dugangi. Ang Book of Revelation ang iyang ipasabot. So, ato na lang pong awaton nga sa ubang libro po, kung sirado na di na dugangan, kay sirado naman. So, mo nang wa dugangis Katoliko, pero wala na magpasabot nga di ta ka dugang og mga debosyon. Kay wa man giingon sa Biblia nga dili dugangan ang debosyon. Gani, Brad Nicolay, na ay klaro kaayong dugang, Brad Nicolay, nga niuyon po ang mga dili Katoliko. Mga obispo mo'y kadugang, kanang pagdesisyon nga 27 books lang ang New Testament. Wala man na nahitabo sa Council of Jerusalem, Brad Nicolay, sa mga apostol. Canon inspiration, no? Yes. Panahon sa mga apostol, katong ilang council, usaray nahimo nila, Council of Jerusalem. Was lang mag-ingon nga, 27 books lang ang New Testament. Ang ilang scripture sa una, Old Testament pa lang, kaya wa pa may New Testament compilation. Kinsa may gaingon nga 27 books ang New Testament, mga obispo na, mga successor na sa authority. Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393, Council of Carthage 397. Kung but na hunaon, dugang na nga desisyon, deklarasyon kay wa na mahimo sa mga apostol. Karon kung sayop ng pagdugang-dugang sa mga obispo, ngano niuyon sila? Diba? Mo ni lisod nila to bagon ba ni ko. Ngano niuyon ng Iglesia ni Cristo, Mormons, tanan. Mormons murag di na sila motuo sa atong Biblia, no? Nala sila Mga born again tanang klase, Protestante tanan. Ngano niuyon sila nga 27 books lang ang New Testament nga dili man na desisyon sa mga apostol. Desisyon sa mga obispong Katoliko. To pwede di magdugang o desisyon ng mga obispo. Uyunan man nila, pero pili-pili lang. Pili-pili lang. Pili-pili, no? Brad Nicolay, sige, padayon Brad Nicolay. No? Napay 9 minutes? Ano ba na? Okay. Napay 9 minutes. So, mao na context. Then, kato pong sa Galacia, Brad Nicolay, dito na lang nato, di lang nato basahon kay apikin ng oras. Galacia 1, 8 ug 9, ila po nang gamiton. Mao na sila nga, tanawan, nag-ingon si Pablo nga, kinsa tong magtudlo og mga pagtulunan nga wala na maitudlo, ayaw mo pagtuo nila. Unsaon na nila pag-connect, Brad Nicolay? Ang mga apostol wala gatudlog rosaryo, wala magtudlo og magpista ni San Roque, San Vicente,
Wala bitaw. Pero maubay buot ipasabot ni Pablo diha nga tanang mga buhaton na to nasulti gyud nila o tanan bang kamatuoran nasulti gyud nila tanan sa Biblia? Maubay pasabot niya. Prasa nang maingon ta, kanus-an natukod ang iglesia nabay pizza sa Biblia? Wala. Nasulti ba sa apostol? Kanang maingon ta nga kanang maingon ta monotheism, a belief of one God. Nabagoy apostol nag-ingon nga monotheism? Wala. Kanang pag-ingon nga ang Elohim i-translate o God. Nabagoy apostol nag-ingon ana nga sa ilang panahon wala pa may in English. Di ba? Oh, sabton ba na nga sayop i-translate o God kay wala naghihimo sa mga apostol? No. Wrong logic, no? Ang gipasabot ni Paul diha nga because of authority sa ilang panahon kinahanglan maminaw ang mga tao. Sa ilang panahon kay naman sila authority. Klasayon nang giingnan silang Kristo ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang itugot. Ang magsupak-supak mo na isipon nga ni against ka. Pagpasabot katong nagtudlo og against sa mga authority sa manilang fall mo na gipasabot nga dili patuhuan. Kinsa man tong nag-against sa ilang pagpanudlo sa ilang panahon katong mga Gnostics o katong mga wala motuo sa ilang mga teaching. Pero wala siya mag-ingon nga tanang kamatuoran ilang nasulti. Tanang tinuod ilang nasulti na as Biblia wala mag-ingon. Brad Nicolay. So prasa nang pag-ingon nga si Mary Immaculate tinuod wala man ingon mga apostol na kay wala pa man po sila maka-studio about Mary sa iyang kinatibukan. Pero it does not mean that is wrong because kay wala nila malitok. Di ba? Kanang pag-ingon pagtawag na tug Trinity sa usa ka Dios sa tulo ka persona kinsa mga apostol nag-ingon ana? Wala. Pero daghang mga dili katoliko motuoan ang Trinity. Di ba? Usa na sa Badista, di ba? Trinitarian ang sa Badista. Ug mga born again daghan pero wala mag-ingon si mga apostol ana. So kanang ilang interpretation sa Galacia 1:8-9 nga kung ang litra dili mabasa sa Biblia sa mauna na gipasabot ni San Pablo nga dugang or kanang wala na mo itudlo sayop sila Brad Nicolay. Kay actually daghang kaayong mga dapat na tungtuhuan nga tinuod nga wala malitok litra por litra sa mga apostol. Kana lang pagtawag og Catholic Brad Nicolay. Wala man na maklaro sa Biblia na Katolis, Katahulos, mga inanaw. Then mga Biblia na tong in English kasagaran wala gyud na ano yung mga translation nga gigamit po sa itong mga kaubang si Ipri Brad Nicolay. Pero dagang hubad di gyud kabasag word for word Catholic. Pero na yung mga translation nga mabasa na. Di ba? Oh. Pero naa sa sulti ni Ignacio nga disipulo ni San Juan giklaro gyud niya, gigamit niya ng term Catholic pagtawag sa iglesia nga gitukod ni Kristo. So, di ka mo tuoan na tungod kay wa na malitok og apostol. Nga kato si Ignacio disipulo man to ni San Juan. Di ba Nicolay? Oh. So, wrong, no? Kung maingon sila nga kinahanglan basahan yung Biblia niya sa ato pa kay di man mabasa tong Dark Ages, Inquisition, katong sa pato Brad Nicolay, Crusade nga ilara ba nang i-atake na to kay naana sa history. Katong crusade, katong mga patay ba sa Nicolay ba sa simbahan sa una, Inquisition, Dark Ages, ilang panggamito na, no? Kay naman gyud po dark yun atong simbahan, no? Kay wa man pud mag-ingon si Kristo God nga walay mga apan. Jeremias 5:26 bato Brad Nicolay na ingon pagali ang Dios nga daghang daotan sa akong katauhan, sa akong bayan, no? Kay mabot ra mang panahon nga limpyuhan ra, pero wait, maghulat ana, no? So mao na Brad Nicolay, wa na tay igong panahon. Napay 4 minutos Brad Nicolay. Mobilin tag mga 3. Ikaw na po Brad Nicolay. Mo to nga imo magi-bambit no nga kanang litra po litra lagi gyud para nila. Apan ang Bible wala gyud nagtudlo ana, no, litra po litra. Oo. Kay naman sa Nehemias 8:8 nga ang balaod sa Dios ilang gisabot ang kahulugan niini. Pag musabot ka sa kahulugan, dili na ginang litra po litra. Yes. Okay, kahulugan man. Correct. Ya gani sa Juan 21, versikulo 25 nga si Kristo gyud si Juan gyud no. Nagingon gyud dinhi nga
Daghan pa kayong mga butang Yes. nga gibuhat ni Jesus ug kon gisulat pa ang tanan, Oo. nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gid paigo ang kasuldan sa mga sinulat. Og labot pa na Brad Nicolay kung sakto ilang interpretation nga pag ingon ni Pablo nga ayaw mo tuo kung nay manudlo og sa wala na mo gitudlo nga but pasabot na atanan sa Biblia di unsa ang pagkatuman atong sa Daniel 12:4 nga motubo ang kahibalo. Magsigig tubo. Muna nga dili na makabarog. Kay sirado naman di ay. So dili na siya kabarog Brad Nicolay. Og ma-inconsistent po sila kay daghan po sila gitudlo gani nga wala sa Biblia. Di ba? Kanang mingon sila nga sa 2 Tesalonica 2:15 nga sa panahon sa mga apostoles nagwali sila pinagi sa sulat og wali no. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Busa mga igsuon ang pingi ang mga kamatuoran nga among yes. gitudlo kaninyo pinaagi sa wali og sa sulat. So di lang kay sulat. Wala wali kay wala man suwat. Yes. So, Lahi na sulat yun. yes, Brad Nicolay. So wala naman tayo kung panahon, Brad Nicolay, extra. Okay, walang tayo yung panahon. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Ato sa pasalamatan ang atong station manager, Sir Jed Opilak, Yes. ang atong technical director, Engineer June Daimel, Yes. o sa DXAA. Kini yung kauban sa pagtong katoliko, Brother Nicolay Amlosinos. Silbert Dondoyano Sr. Happy Fiesta, Happy Labason. Fiesta, yes. Salamat o mayang hapon. Sa kanan samahan Sa sa Espiritu Santo. Amen.